At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. May mga bagong detalye na lumabas kaugnay sa controversial na isyu ng mga katiwalian ng gobyerno. Ang kongresista Stella Kimbo na kilala sa kanyang matibay na paninindigan laban sa katiwalian ay muling naging sentro ng spekulasyon. Ayon sa ilang ulat, tila may mga hindi inaasang pag-uusap at lihim na tinatago si Kimbo. Ano nga ba ang mga isyong ito? Alamin natin ng buong detalye. Sa loob ng Kongreso, walang humpay ang mga tanong tungkol kay kongresista Stella Kimbo. Ayon sa ilang mga kasamahan sa trabaho at ilang eksperto, may mga senyales na tila may mga bagay na hindi ipinapakita ang kongresista. Hindi lang ang mga kritiko ang nag-aalala, kundi pati na rin ang ilang mga mamamahayag na hindi makalapit kay Kimbo. May mga ulat na hindi pinapayagan ng mga reporters na magtanong tungkol sa mga controversial na isyu na kinakasangkutan niya. May ilang nagsasabi na ito raw ay isang uri ng pagtatago ng mga impormasyon mula sa publiko. Ayon kay Attorney Vic, sa mga nakaraang linggo, patuloy ang mga paglabas ng dokumento na nag-uugnay kay Kimbo sa mga isyu ng katiwalian. May mga ibinunyag kami hinggil sa mga kontratang ipinasa na may kinalaman sa gobyerno na umano'y pinakikinabangan ng ilang individual na malalapit sa kanya. May mga pagkakataon na tila itinatago ang ilang mahalagang impormasyon upang protektahan ang mga interes na hindi kayang ipaglaban ng taong bayan. Malaki ang naging reaksyon ng publiko sa mga pahayag ni Attorney Vic at marami ang nag-aabang kung anong hakbang ang gagawin ng kongresista. Ayon naman sa mga taga-suporta ni Kimbo, hindi raw ito makatarungan at may mga pagsisinungaling na ipinapakalat laban sa kanya. Isang bagay na tumitindi ngayon ang issue kung ang mga aligasyon ni Attorney Vic ay totoo, paano nga ba matutuldukan ang katiwaliang ito sa gobyerno? Tunay nga pong nakakabahala ang mga ibinunyag ni Attorney Vic at tiyak na marami pang detalye ang ilalabas sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at patuloy na pinag-uusapan ng mga isyong ito. Ang mga reporters at mamamahayag ay hindi titigil hanggat hindi nalalantad ang buong katotohanan. Abangan natin ang mga susunod updates mula sa amin. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Sorry. For the next event. Yeah, we were waiting Alas 12 na ng gabi, next event ka pa. yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung... And explain daw po yung office daw po. Akala ko magkakaroon tayo ng artista bandog, no? Hindi pala, ano pala. Simple lang naman ho ito, Teacher Stella. Kung wala ho kayong tinatago, dapat huwag kayong tumakbo. Dapat binigyan nyo kahit 1 minuto lang itong mga media na to na makapagtanong sa inyo. Tandaan nyo ho, hawak nyo ho ang isa sa pinakamakapangyarihang komite diyan sa House of Representatives na ipinamana sa inyo nitong si Saldico. Simple lang naman ho yan. Sino hong naglagay ng laman doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, no? Dito sa video na to, papanoorin din ho natin ang pinaka-latest na pagtalakay nitong si Atty. Vic Rodriguez. Diyan, sa pinipilit takpan, pinipilit tabunan ng mainstream media na issue, yung mga blankong bahagi ng BICAM, at nung dumating doon sa enrolled bill, meron na hong laman yung mga blanco na yan dyan sa BICAM report. Kung paano hong hindi napapagod yung mga individual na kagaya nitong si Atty. Vic, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Ungab, wag din ho tayong mapagod na mag-share sa mga video na kagaya nito. Hindi lang ho yung sa atin, maging dun sa ibang channel. I-share nyo ho lahat, basta nagpapahayag ho sila ng katotohanan. Wala ho kayong sisinuhin. Share nyo ho lahat para marami sa ating mga kababayan ang mamulat kung paano tayo lukuhin ng administrasyon nitong si Marcos Jr. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang sa baba. Tandaan nyo ho, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. 736,000 subscriber na po tayo. Konti na lang, konti push na lang. Ika nga. Eto na ho, panoorin mo natin kung paano tinakbuhan nitong si Teacher Stella etong mga media na gustong magtanong sa kanya. Eto mga kababayan. Yan o. Grabe naman yan. So isang tanong lang po, Okay, hindi alam ko na. May bato ko lang ito. Grabe naman, VIP. Kumusta na? Various infrastructure project talaga itong si Stella Kimbo. Stella, may issue po na ito. Madali lang. Pasensya na. Yung PA niyang bida-bida, nagmamadali lang siya.
Ano nagmamadali? 1 minuto nagmamadali? Tanga ka ba, sir? Pero yung sa blank, nagmamadali lang siya. Ay, Yung PA ho niyang yan, screenshot nyo, i-share nyo ho. Sabihin nyo, ito ang PA nitong si Stella Kimbo, masyadong mapapil. Hindi ka naman congressman, bida-bida ka. nagmamadali lang siya. Okay. Mamadali lang. Umanap, Mamadali. Ayun o, yung nakasalamin, bida-bida yan eh. Huwag mong pigilan. Ano yan eh, government official yan eh. Kung gusto siyang tanongin, natatay siya, gano'n? Sa Monday na lang, ha? Monday? Babalik siya. Okay. Ano, ikaw. And explain Nagmamadali, parang naglalakad na maliwanag ang buwan. Pero man nagmamadaling ganyan, nagmamadali, tumatakbo. Ayun, naman pala eh. Baka ano ho ito, artista ban tour, di ba? Baka itutur ho tayo sa artista ban nitong si Stella Kimbo, pambihira oh. Hindi ho basta-basta yung sakyan na yan, pwede ho kayong tumayo sa loob. Alam niyo ba yung mga ordinaryong ban? Di ba nakayuko kayo doon? Pero diyan sa ban na yan, naku, kahit na magtumbling mo kayo dyan, pwede. explanation lang po sa blank pages po. Oh, yan. Ayan ho. Teka lang. Screenshot nyo ho itong walang yang to ha. Masyado kang mapapil bro eh. Oh, yan. Pasikatin nyo ho. Kanino man anak to, proud ho ba kayo sa ginagawa ng anak nyo, pinagtatakpan niya tong si Stella. Huwag mong hawiin yung mga media, Brad. Huwag mong hawiin yung mga media. Hayaan mo silang makapagtanong kung sinong naglagay doon sa mga blankong bahagi ng Bicam report. Anak ng toka ho. Mukhang ano to mukhang malusog tong bata na to oh. Nagmamadali lang siya Sorry. for the next event. Yeah, we were waiting Alas 12 na ng gabi, next event ka pa. Patuwan kita dyan eh. yesterday, ma'am. Ma'am, tayo na-explain daw po yung... And explain daw po sa office daw po. Akala ko magkakaroon tayo ng artista bando, no? Hindi pala, ano pala. Nagmamadali pala siya. O yun, para sa mga taxpayer dyan, pagka tinatanong na natin yung mga taong involved sa pagwaldas sa pag-allocate ng pondo kung saan-saan, pamimigay ng akap, ayuda, at kung ano pang kabalbalan, nagmamadali ho sila. Pero pagdating kay Bibi Sara, meron ho silang oras kahit na madaling araw. Kahit na pamorningan yan, walang problema basta masiraan ng mga Duterte. Pero pagka-pag-uusapan ho, yung pera na sambayan ng Pilipino, ito ho ang sinasagot nitong mga walang diyang ito. An explanation lang po sa blank pages po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the Oh, next yun, narinig nyo ho mga kababayan, nagmamadali lang siya. Pero kay VP Sara, pamorningan, walang humpay na hearing, walang nagmamadali dyan. Wala akong nagmamadali dyan. event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, Oh, naging kahapon ka pa pala hinihintay pa, madam. Napakawalang diyan nyo naman. At yung julalay nyo naman niya, huwag kang bida-bida, Brad, ha? Huwag kang bida-bida. Tigilan mo yung tigilan mo yung, hayaan mo makapagtanong ang media. Ito talagang and explain daw po yung... And explain daw po sa office daw po. Oh, di makasagot. Wala akong mabigay na explanation kasi alam mo nila, meron ho silang ginawang hocus-pocus. Meron ho silang ginawang kababalaghan. Simple lang naman yan, di naman namin sasabihin itong mga litanya na to kung nagpaliwanag kayo, di ba? Nagkaroon na kayo ng pagkakataon, pinalampas nyo pa. Anong tawag doon? Oh, ang tawag doon, kaanghan. Oh, ito ho. Dito naman ho tayo sa pinsan ni hindi niya pinsan si Stella, no? Tropa ng kapatid nitong si Stella. Itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan natin, bibida ka na naman madam eh, okay? Yun ang dahilan kung bakit umalma na ako at tuluyang hindi ako Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibulol, yung kalimutan. Number 56, di ko alam ha. Di ko alam kung aatras ulit ang numero nitong si Atty. Bigat, itong si Pastor Kibuloy. Kasi umatras yung si Francis Leo Marcos eh. Sabi nitong si George Garcia, mariretain daw yung original number ng mga nag-usugan. Hindi ko natin alam, dahil wala po tayo nagiging naghahanap po tayo ng post eh. Hinahanap po natin yung mga post itong tawag dito, yung mga nakakaalam kung gumagalaw po yung numero para maano natin ma-adjust natin. pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaiba. Ito naman si Senator Amy, lahat na lang nag-interview. Lagi mo sinasabi na ang tawag dito, kulang-kulang. Parang ikaw ata ang kulang-kulang. Nakanto ka. Dapat, direktahin mo na kasi kami. Sabihin mo, nakausap ko si Bonget.
wala tayong magagawa. Talagang nangangailangan siya ngayong mga panahon. Pero tanggap naman namin na mga walang hiya yung pamilya nyo, yung mga tipong meron kayong history na magnanakaw, no? Tanggap na namin yun. Tanggap na namin yun, pero dito sa isa na to, aanuhin na namin kayo. Kung nung panahon ng ama nyo, pinagkibit-balikat lang na siyang ng Pilipino, at talagang napakatagal na panahon bago mapuno ang ating mga kababayan para mag-last doon sa mga kawalangian ng pamilya nyo. Dito sa isa na to, ngayon pa lang, 3 taon pa lang ho, umiinit lang usapan dito ho mga kababayan. Comment nyo ho sa baba, sino ang dapat ma-impeach sa dalawa? Si Marcos Jr. o itong si VP Sara? Itong mga kampo nitong si Marcos Jr., impeach kayo ng impeach kay VP. Yung amo nyo naman, ang daming issue, di mapaliwanag. Si VP, talagang tinatayuan niya yung mga issue eh. Diba? Sino hong dapat ma-impeach? I-comment nyo ho sa baba. Ibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Yun din ang katanungan na Senator Amy Marcos. Ano pa hanggang sa ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Yung mga dapat sumagot, tinatakbo. Ano to po? Si Stella Kimbo tumakbo. Ito, tayo kay Torre Vic Rodriguez, no? Ito yung pinaka-latest na update niya dito sa dito sa mga blankong bahagi ng bike. Huwag po tayong mapagod, no? Itong mga individual na to, napaka-busy ng mga nangangampanya pa yan. Pero meron mo silang oras na talakayin itong mga ganitong klaseng paksahe. Dapat sana pupunta ka na lang sa iba't ibang mga lugar. Oy, boto nyo ako ha, tumatakbo ako, ganito, ganyan. Magsasalita pa ho sila para mamulat ang kaisipan at pamalayan ng sambayanan kung anong mga klaseng kabalbalan ang ginagawa ng administrasyon na to. Kaya dyan pa lang ho sa alumno tayo kahit po sa mga. Pero ngayong mga panahon na to, wala pa tayong naririnig na konkretong suntok doon sa issue ng mga blanco dito ng Dante. Hintay pa rin ho natin eh. Hindi ho natin alam, siguro mamaya dyan sa saga ng mamamayan, talagang nakalakayin nila ng malaliman yan. Teka lang ha, meron lang, next time na yun, mamaya next video na yun. Ito na ho. Ito, rinig ko tayo. Yun pa rin ho ang ating pag-uusapan. Mainit pa rin na pinag-uusapan yung expose na inilabas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yung paborito kong part sa paggawa ng video. Yung tipong makikinig ka na lang at matututo. Sabay-sabay nga po tayo Basta nyo lang, pakinggan nyo lang. Yung mga sasabihin ng mga individual na kagaya nitong si Atty. Vic. Dito kasi hindi na ho tayo masyadong dito ano ba namang hihirit nila kay Atty. Di ba? Wala na full package na siya Diba? Nasa kanya na yung lahat ng criteria kagaya nitong si Comdante, si Pastor Kibuloy, hindi corrupt, may plano sa bayan, di ba? Itong si Atty. Jimmy. Yung mga yan talaga, yung mga talagang sinusulido natin dito sa PH Update. Tuloy ho natin. Sa tulong na rin ni Congressman Sig Ungab. Ito nga ho. Si Atty. JB. Yung mga yan, yung mga bagong mukha ang kailangan natin. Senator Bato de la Rosa, syempre naman, di ba? Yan ho ang hindi nang iwan kay VP Sara nung nandun ho sila sa sa veterans, di ba? Yan ho, Senator Bato de la Rosa. Tapos, yan, Senator, yan, loyal. Kailangan natin yung mga loyal, di kagaya nitong si Tolentino. Yan, loyal yan. O yan si Pastor Kibuloy, di lang loyal yan, hindi kurakot yan. Kaya yan, isa ho talaga sa mga sinusuportahan natin yan. Siyempre, number 26, Atty. Vic Rodriguez. Yung napakalaking anomalya dito sa 2025 unconstitutional budget sapagkat na-discovery na pag-alaman na pumupo ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya po nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Kanina po sa isang panayam ako'y natanong at sinabi ko walang sinabing blanco ang GAA. Parang di ko nakita yung panayam na yun ito siya doon. Wala na, hindi tayo updated ngayon kay Atty. Hindi ko nakita yung panayam niya na yun. Kung nakita ko yung gagawin ko ng content yun, saan kaya yun? Hanapin nga mo natin. Ang blanco, paulit-ulitin natin, ay yung Bicameral Conference Committee. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget call na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice
o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya at bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee. Yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumiti ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito, yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumiti ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandiyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagdedebate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag natapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila po ang dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-dati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures, to reconcile if there are any discrepancy in the line item version of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napanukala na at nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee ng walang otoridad niya na hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kaya bakit sila tumututong dito sa 2025 budget, hinayjack. Hindi pa ho natin napasadahan yun yung Makati Business Club talagang pati sila ho, pati yung mga pribadong sektor ngayon inaalmahan na ho yung kabalbalan na yan, yung mga blanco na yan dyan sa Bicameral. Po, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department, yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinayjack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Pangalawang basihan kung bakit ito unconstitutional. Inaasan po ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Malinaw po yan sa ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, pakisilip ninyo. Article 6, Section 25. Hindi po maaaring iangat ng Kongreso, lalo na itong walang authority na Bicameral Conference Committee, yung naging unang panukala ng Office of the Vice o Office of the President na magiging budget po ng taon natin for 2025. Kay Maninitip TV Channel, Senator Quito, Tony Vic Rodriguez, laban sa mga buhaya ng bansa, Blanco Pinirmahan. Tayo po ang pinaglalaban ko. Ang pinaglalaban ko na habang na maisog, humihingi po tayo
ng transparency, accountability, peace, and security. Ito po yung ating sinusulong. So nabalangkas po natin. At matapos po yan, dito po nagkaroon ng problema. Meron po kasing isang mambabatas na nagsasalita na ang blanco daw ay GAA. Walang blanco sa GAA. Doon nga kayo nabubuhuli. Doon nga kayo ipit na ipit eh. Doon nga kayo nabulilyaso. Dahil ang ipinakita ho namin nung isang gabi pa, nung Sabado ng gabi, ay yung final ratified and signed by Shout out dito kay Cheese Escudero. Bida-bida din yun eh. Di niya naman alam pa kung pinag-uusapan. Talagang sa bagay, kung yun talaga script, wala tayong magagawa eh. Gusto ko nilang lituhin yung ating mga kababayan. Meron silang nalalamang GAA, enroll bill. Hindi nga lang mabanggit-banggit yung YCAM report eh. Enroll bill lang hanggang ano na sila, enroll bill GAA. Hanggang doon lang ho sila. Pero yung pinagbasihan doon sa enroll bill na yung bicameral report, hindi mo nila pinag-uusapan. Annual Conference Committee Report. Ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee Report, ito po yung nagiging pundasyon ng General Appropriations Bill. So nakita niyo na po yung flow, ano? Pagkatapos sa Bicameral Conference Committee na dapat sana'y magre-reconcile lamang ng conflicting figures o dili kaya ay conflicting items doon sa panukalang budget, yung lamang mga papel noon, pinalitan nila. They have recasted the budget proposal coming from the Executive Department. At ang masaklap nito, pinalitan po nila ng panay blanco yung kanilang Bicameral Conference Committee report. Doon mo tayo nagkakaproblema. Wala akong pinakitang dokumento si Pangulong Duterte at wala pong sinabi si Congressman Sid Umab na blanco ang GAA. Ito nga bilang transparency and accountability na advokasya ng hakbang maisog, atin sila ngayong sinisingit at patuloy sinilin. Paano na naging hindi na blanco yung General Appropriations Act? Kasi nga yung pinakita ko ng isang gabi kagabi, yung pinakita ko po sa inyo, paano blanco yung Bicameral Conference Committee report na ang bilyong piso, hindi po nila maitatanggihan. And I would just like to mention his name again sapagkat tama ko yung pagbabalita niya. Si yung reporter po ng UNTV, hanapin ko lamang po yung pangalan niya, si Asher, if I may para hindi po tayo magkamali. Binanggit ko po yung pangalan niya kahapon sapagkat isa po siya sa nakakuha ng report mula dyan po sa Senado. At nang nakuha niyang kopya ng kanyang Bicameral Conference Committee report, kaparehas po nang ipinakita namin ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Umab. Nabasa na rin natin yung nakakuha ng dokumento daan sa Kongreso, no, at talagang pinagbanggaho nila yung ilinabas itong si Kongkungab at yung nakuha nilang dokumento dyan sa Kongreso. At nag-match. Nakita ko nila yung mga blanco. Yun na yun. Wala lang yung pagka-highlight kasi hindi nila highlight eh. Ito po yan ni Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV. Maraming salamat doon sa iyong pagbabalita ng tapat at marami kong naka-download na ng video na yan na nagpapakita ng pagbabalita ng UNTV. Sinabi po ng reporter ng UNTV na tama yung pinakita ng dokumento. Ganun din ang dokumentong nasa Senado na Ganun hong magbalita. Pagka may sinabi itong kabilang kampo na merong blanco, kumuha kayo ng kopya na tinutukoy niya na opisyal na galing doon sa ahensya ng pamahalaan na pinatutungkulan na dokumentong ilinabas ng kampo nito siya to. Ganun yung journalism na nasa matinong katinuan, hindi yung dilabagang pinagsasabong nyo lamang yung dalawang kampo. No? Hindi yung kasi, hindi ko alam hindi ko tayo journalism. Investigative journalism. Yung ba tawag doon? Kasi nag-iimbestiga kayo, inahanap.